Ang perpektong buhay ko ay pinunit ng lasong tinatawag na utang na loob. Habang naghihingalo ako sa sakit ng panganganak sa gitna ng bagyo, ang asawa kong opisyal ay nagpapakasarap sa kama ng kanyang kababata. Sana mamatay na siya, bulong ng kabit. Sa halip na umiyak, pinindot ko ang record. Hindi ako mamamatay. Dudurugin ko sila. Kakayanin ko bang magkunwari hanggang sa araw ng aking paghihiganti? Ang perpektong buhay ko ay pinunit ng lasong tinatawag na utang na loob. Habang naghihingalo ako sa sakit ng panganganak sa gitna ng bagyo, ang asawa kong opisyal ay nagpapakasarap sa kama ng kanyang kababata. Sana mamatay na siya, bulong ng kabit. Sa halip na umiyak, pinindot ko ang record. Hindi ako mamamatay. Dudurugin ko sila. Kakayanin ko bang magkunwari hanggang sa araw ng aking paghihiganti? Konti na lang ang titiisin mo? Mahal ko. Kapag tuluyan ng umepekto ang gamot na pinapainom ko sa kanya araw-araw, mapapasa atin din ang lahat ng yaman ng pamilya niya. Ang boses ni Anton, ang asawa niyang tinitingala bilang isang magiting na opisyal ng militar, ay umaalingaw-ngaw mula sa basag na screen ng teleponong nakahandusay sa sahig. Tumawa ang isang babae, isang halakhak na puno ng pangungutya na pag-aari ni Stella, ang itinuturing nilang kapatid at tagapagligtas ng pamilya de la Merced. Mabuti nga sa kanya. Sobrang bagal kumilos at ang baduy pa. Sana nga lang bilisan na ng lason para malaya na tayo, Anton. Bawat salitang lumalabas sa maliit na speaker ay parang mga punyal na walang awang ibinabaon sa dibdib ni Clara. Nakadapa siya sa malamig na sahig ng kanilang madilim na mansyon, namimilipit sa tindi ng sakit habang umaagos ang mainit na dugo at panubigan sa kanyang mga hita. Sa labas, ang nagngangalit na hanging dala ng bagyo ay patuloy na humahampas sa mga bintana. Pilit na ginigiba ang katahimikan ng gabi, kung saan nawalan ng kuryente ang buong subdivision. Kanina pa siya sumisigaw ng saklolo. Nagmamakaawa na sagutin ni Anton ang kanyang tawag dahil ramdam na niya ang paglabas ng bata kahit wala pa sa kabuwanan. Ngunit ang isinagot ng tadhana ay ang katotohanang matagal na siyang pinapatay ng mga taong pinaglilingkuran niya ng buong puso. Nanigas ang mga daliri ni Clara. Tila umurong ang matinding kirot sa kanyang sinapupunan at napalitan ng isang nakakapasong lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ibuhos ang lahat ng puot at pagtataksil na sumisira sa kanyang pagkatao. Ngunit walang lumabas ni isang tinig sa kanyang nanginginig na mga labi. Ang lason. Ang sabaw na araw-araw inihahain ni Stella na may kasamang matatamis na ngiti at kunwaring pag-aalala. Ang mga panahong abala raw si Anton sa misyon ngunit nasa mainit na yakap pala ng ibang babae. Lahat ng yon ay malinaw na larawan ng isang malagim na patibong. Nakagat ni Clara ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi ang paghihingalo ng kanyang katawan, kundi ang pagkakadurog ng kanyang inosenteng tiwala at pag-ibig. Ngunit sa halip na magpatalo sa kamatayan, gumising ang isang mabangis na instinto sa loob ng kanyang pagkaina. Kinapitan niya ang sariling tiyan kung saan naghihingalo ang kanyang sanggol. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan niyang iginapang ang kanyang nanginginig at madugong kamay palapit sa telepono. Bawat pulgada ay parang pag-akyat sa isang bundok ng mga matutulis na bubog. Nang marating ng kanyang mga daliri ang screen, idiniin niya ang pindutan para i-save ang usapan. Iyon ang magiging sandata niya. Ang nag-iisang patunay ng kanilang kawalang hiyaan. Patawad, anak ko, dahil maling ama ang napili ko para sa iyo. Ngunit ipinapangako kong hindi tayo mamamatay sa gabing ito. Usal ng kanyang isip habang patuloy na pinipiga ang kanyang matris. Nang walang humpay na sakit, ang matibay na pinto ng kwarto ay biglang nayanig ng may matigas na bagay na paulit-ulit na inihampas mula sa labas.
Nagkalat ang mga piraso ng nabasag na salamin sa sahig, kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin at ng isang matandang babaeng basang-basa sa ulan. Si Manang Rosa, ang matagal na nilang kasambahay, ay nanlaki ang mga mata at halos mawalan ng hininga nang makita ang duguang kalagayan ni Clara. Nagkukumahog itong lumapit, lumuhod sa sahig at binuhat ang ulo ng kanyang alaga habang umiiyak at nagtatanong kung ano ang nangyari. Walang panahong magpaliwanag si Clara. Bago pa man tuluyang magdilim ang kanyang paningin at sakupin ng kawalan ng kanyang diwa, palihim niyang isiniksik ang duguang telepono sa loob ng bulsa ng apron ni Manang Rosa. Ibinigay niya ang huling sulyap ng pagmamakaawa sa matanda na ingatan ang bagay na yon, ano man ang mangyari. Paano nga ba makakabangon ang isang pusong pinatay na ng mga taong pinakamamahal nito? Ito ang tanong na patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ni Clara habang tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Ang malamig na hangin ng bagyo ay napalitan ng nakakapasong liwanag mula sa mga bombilya ng emergency room. Pinalibutan si Clara ng mga nurse at doktor na nagmamadaling isalba ang buhay ng mag-ina. Ang makinaryang nakakabit sa kanyang dibdib ay naglalabas ng mabilis at magkakasunod na tunog na sumusukat sa tibok ng puso ng sanggol. Ngunit sa isang iglap, ang ritmo ng buhay ay biglang huminto at naging isang tuloy-tuloy at mahabang tinig na nagpapakaba sa buong silid. Namutla ang doktor na nakatitig sa monitor bago sumigaw na nawawala na ang tibok ng puso ng bata at kailangan nilang kumilos bago tuluyang mahuli ang lahat. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Clara. Sinalubong siya ng puting kisame at ng amoy ng matapang na gamot na nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa ospital. Bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tila pinunit ang kanyang buong pagkatao. Isang doktor ang lumapit sa kanyang kama na may dalang pinaghalong awa at ginhawa sa kanyang mukha. Ipinaliwanag nito na himalang naisalba ang kanyang buhay at ng bata. Ngunit dahil masyadong maaga itong ipinanganak, ang kanyang anak ay kailangang manatili sa loob ng incubator at patuloy na nakikipaglaban para sa bawat paghinga nito. Bumagsak ang mga luha ni Clara, hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal at pag-aalala para sa inosenteng buhay na nadamay sa kasamaan ng iba. Bumukas ng marahas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Anton na basang-basa pa ang damit dahil sa ulan. Magulo ang buhok at may namumulang mga mata. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanyang kama at mahigpit siyang niyakap. Umiiyak ito ng malakas. Humihingi ng tawad dahil wala siya sa tabi nito nang mangyari ang sakuna. Patawarin mo ako, Clara. Hindi ko sinadyang iwan ka. Naipit ako sa kampo dahil sa bagyo at emergency na misyon. Umiiyak nitong paliwanag. Kung hindi lang niya alam ang katotohanan, baka tuluyan na namang naniwala si Clara sa magaling na pag-arte ng asawa. Ngunit ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang asidong sumusunog sa kanyang pandinig. Mula sa likuran ni Anton, dahan-dahang lumitaw ang isang figura na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Si Stella, may bitbit na basket ng mga prutas, ay nakatayo roon na may mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Lumapit ito at hinawakan ang braso ni Clara. Nagsasalita sa boses na puno ng pekeng pag-aalala. Ate Clara, mabuti naman at ligtas na kayo. Sobra kaming nag-alala ni Kuya Anton. Halos mabaliw siya kakahanap ng paraan para makawi agad sa'yo. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito na tawagin siyang ate habang ninanakaw ang kanyang asawa at pinaplano ang kanyang kamatayan. Gustong sumigaw ni Clara. Gustong ibato sa pagmumukha nito ang basket ng prutas, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Hinawakan ni Anton ang kamay ni Clara at idinampi ang kanyang mga labi sa likod ng palad nito. Sa sandaling iyon, mariing pumikit si Clara.
at nilabanan ang tinding panginginig ng kanyang kalamnan. Sa kanyang isip, hindi mga labi ng isang mapagmahal na asawa ang nakadikit sa kanyang balat, kundi ang malamig at makamandag na dila ng isang ahas na nag-aabang lamang ng tamang pagkakataon upang tuklawin at patayin siya. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang sarili sa paghawi ng kanyang kamay. Tumango lamang siya at sinabing pagod pa siya at nais niyang magpahinga. Isang pakiusap na ginamit niya upang mapalabas ang dalawang halimaw sa kanyang kwarto. Nang lumabas sina Anton at Stella, agad na lumapit si Manang Rosa na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang tabi. Inalalayan siya ng matanda patungo sa loob ng banyo ng kwarto at isinara ng mahigpit ang pinto. Mula sa ilalim ng kanyang maluwag na damit, inilabas ni Manang Rosa ang duguang telepono at inabot ito sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Clara nang hawakan niya ang ebidensya. Ngunit may isa pang ibinunyag ang matanda na nagpatayo sa mga balahibo niya. Nang linisin daw ni Manang Rosa ang mesa kagabi bago siya sumunod sa ospital, napansin nito ang mangkok ng sabaw na inihanda ni Stella na hindi naubos ni Clara. Ang natirang sabaw sa ilalim ay bumubula at may naiwang kakaiba at maitim na kulay na tila hindi ordinaryong sangkap ng pagkain. Unti-unting nabuo ang malagim na puzzle sa isip ni Clara. Ano kaya ang eksaktong lason na yon na matagal na nilang ipinapainom sa kanya? Kailangan niyang marinig muli ang usapan upang makahanap ng butas at mailabas ang ebidensya. Gamit ang nanginginig na hinlalaki, pinindot ni Clara ang power button ng telepono. Umilaw ng bahagya ang screen, nagbigay ng kaunting pag-asa sa kanyang nanlulumong puso. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, bigla itong kumislap at tuluyan ng namatay. Subok man siyang pindutin ng paulit-ulit, wala na itong reaksyon. Ang tanging ebidensya na magpapatunay sa kanilang kasamaan ay natakpan na ng isang itim na screen na sumisimbolo sa kanyang kawalan ng pag-asa. Tila sinakluban ng langit at lupa si Clara nang tuluyang mamatay ang telepono, ngunit alam niyang hindi ito ang panahon para sumuko sa kawalan. Mayroon siyang isang malapit at pinagkakatiwalaang kaibigan sa ospital, si Dr. Mendoza, isang taong nakasaksi sa kabutihan ng kanyang pamilya bago pa man siya ikasal sa maimpluwensyang pamilya de la Merced. Nang magkaroon ng pagkakataong makapag-isa, palihim niyang inabot sa doktor ang basag at duguang aparato, kasabay ng isang mahigpit na pakiusap na dalhin iyon sa isang magaling na technician nang walang kahit sinong nakakaalam. Kasunod nito ay ang matapang niyang utos kay Manang Rosa na itabi ang natirang sabaw sa kanilang bahay at ipuslit papasok ng ospital upang masuri ng patago sa laboratorio. Bawat galaw at desisyon ni Clara ay puno ng pag-iingat, tila isang bilanggo na maingat na nagpaplano ng pagtakas sa harap mismo ng kanyang malulupit na bantay. Nang magkaroon siya ng sapat na lakas upang maglakad, agad siyang nagtungo sa Neonatal Intensive Care Unit. Ang paligid ay puno ng malamig na hangin at mga makinang nagpapanatili ng buhay. Sa loob ng isang maliit at malinaw na incubator ay nakahiga ang kanyang anak. Napakaliit nito, nakabalot sa mga tubo at nag-aagaw buhay sa bawat mabibigat na paghinga. Kung susundin lamang niya ang bugso ng kanyang nagdurugong damdamin, gusto niyang isumbong agad sa mga awtoridad ang kalupitan ni na Anton at Stella. Gusto niyang isigaw sa buong mundo ang kawalang hiyaan ng asawa niya. Ngunit mabilis na pinigilan ng kanyang isip ang pagkalunod sa emosyon. Si Anton ay hindi lamang isang ordinaryong lalaki. Siya ay isang mataas na opisyal ng militar, may yaman, may koneksyon, at may kakayahang baligtarin ang anumang katotohanan. Kung makikipaghiwalay siya ngayon ng walang matibay at di matitinag na ebidensya, paniguradong gagamitin ng lalaki ang kapangyarihan nito para bawiin ang bata at palabasin siyang baliw. Hindi siya papayag na mapunta ang kanyang nag-iisang anghel sa mga kamay ng mga halimaw.
Inilapit ni Clara ang kanyang nanginginig at malamig na daliri sa salamin ng incubator. Kasabay ng pagtulo ng kanyang masaganang luha ay ang isang tahimik ngunit matibay na sumpa. Lilinisin niya ang lahat ng dumi at basurang nakapaligid sa kanila bago pa man tuluyang makalabas ang kanyang anak sa mundong ito. Pagkalipas ng ilang araw, palihim na pumasok si Dr. Mendoza sa kanyang kwarto na may dalang isang puting sobre. Ang mukha ng manggagamot ay nababakas ng matinding kaba at hindi maipaliwanag na takot. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng doktor ay parang isang malamig na patalim na unti-unting hinihiwa ang natitirang tiwala ni Clara sa sangkatauhan. Ang sabaw na araw-araw pinapainom sa kanya ay naglalaman ng isang napakabihirang neurotoxin, isang uri ng lason na sadyang inihanda upang unti-unting sirain ang mga laman loob ng ina habang dahan-dahang pinapatay ang bata sa sinapupunan nang hindi nagiiwan ng malinaw na bakas ng foul play. Ang mas nakakapanghilakbot pa sa lahat, ang ganitong klaseng mapanganib na kemikal ay hindi basta-basta nabibili sa kahit anong pamilihan. Ito ay mahigpit na kinokontrol at ginagamit lamang sa mga lihim na operasyon ng militar. Isang malaking at nakakatakot na katanungan ang nabuo sa isip ni Clara. Paano nakakuha ang isang ordinaryong sibilyan at pabigat na tulad ni Stella ng isang lasong militar? Ang sagot ay nagtuturo lamang sa isang taong may kapangyarihang ipuslit iyon. At ang katotohanan ito ay lalong nagpadilim sa kaluluwa ng lumuluhang ina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang kwarto sa ospital, pinunasan ni Clara ang mga natitirang luha sa kanyang mga pisngi. Ang babaeng mahina, sunod-sunuran, at laging nagpaparaya dahil sa ngalan ng kapayapaan ng pamilya ay tuluyan ng namatay sa gabing iyon ng bagyo. Ang naiwan ngayon ay isang inang handang maging isang manhid na rebulto, isang taong kayang ngumiti at maging banayad habang humahawak ng matalas na kutsilyo sa kanyang likuran. Titiisin niya ang pagpapanggap, lulunukin niya ang lahat ng pandidiri at pangiinsulto, hanggang sa dumating ang eksaktong araw na siya mismo ang maghahatid sa dalawang traidor sa sarili nilang bitayan. Dumating ang araw ng kanyang paglabas sa ospital. Maaliwalas ang kalangitan at sumisikat ang araw. Isang malaking kabaligtaran ng patuloy na nagngangalit na bagyo sa kanyang dibdib. Pumasok si Anton na may dalang malaking bungkos ng mga mamahaling bulaklak, nakangiti at mukhang punong-puno ng pag-ibig. Dahan-dahan nitong isinuot ang isang makapal na jacket sa mga balikat ni Clara. Umaakto bilang isang perpekto, mapagmahal at nagsisising asawa. Umuwi na tayo, mahal ko. Malambing na bulong ni Anton habang inaalalayan siyang tumayo. Naghihintay na si Stella sa bahay. Nagluto siya ng paborito mong mainit na bird's nest soup para tuluyan ka ng lumakas. Ang imahe ng mainit na sabaw na umuusok ay tila isang babala ng kamatayan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ang mansyon ng mga De La Merced ay tila isang malaking libingan na binalot ng ginto at marangyang kasangkapan. Sa bawat hakbang ni Clara papasok sa pintuan, nararamdaman niya ang bigat ng hangin na tila ba may mga mata sa paligid na nagmamasid at nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Sinalubong siya ni Stella na may suot na pinakamagandang ngiti. Isang ngangiting punong-puno ng tamis, ngunit may dalang pait sa bawat hibla. Agad itong lumapit at akmang aalalayan si Clara na tila ba ito ang tunay na may-ari ng bahay at si Clara ay isa lamang panauhing nangangailangan ng pagkalinga. Ang bawat kilos ni Stella ay isang maingat na palabas, isang pagsasanay sa panlilinlang na lalong nagpapatigas sa puso ng lumuluhang ina. Pagdating ng hapunan, ang mahabang mesa ay napuno ng mga pagkaing mukhang masarap, ngunit sa paningin ni Clara ay puro mga lason at kamatayan. Umupo si Anton sa kabisera. Suot ang kanyang uniforme na tila ba ang karangalan ng militar ay sapat na
upang pagtakpan ang dumi ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi ay si Stella, na mabilis na naglapag ng isang mangkok ng mainit na bird's nest soup sa harap ni Clara. Ang usok na nagmumula sa sabaw ay tila mga aninong sumasayaw sa harap ng kanyang mukha. Nagpapaalala sa kanya ng mga resultang nakuha niya mula sa laboratorio. Hinawakan ni Stella ang kanyang balikat at bumulong sa isang boses na sadyang pinalambot upang magmukhang tapat. Sabi nito, kailangang ubusin ni Clara ang bawat patak ng sabaw dahil iyon ang magbabalik ng lakas na nawala sa kanya sa gabing iyon ng trahedya. Tiningnan ni Clara ang sabaw, pagkatapos ay ang mukha ni Anton na nakatitig sa kanya ng may mapanuring mga mata. Alam niyang ito ang simula ng kanilang laro. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsara, ang kanyang mga daliri ay sadyang panginginigin upang ipakita ang kunwaring panghihina ng kanyang katawan. Sa isang mabilis at planadong pagkakataon, nang akmang isusubo na niya ang sabaw, hinayaan niyang mawalan ng kontrol ang kanyang kamay. Ang mangkok ay bumagsak at ang mainit na sabaw ay tumilapon ng direkta sa bago at mamahaling dress ni Stella. Ang tunog ng pagbagsak ng porselana sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang tahimik na digmaan. Agad na tumayo si Anton at sumigaw sa galit, na tila ba ang isang mantsa sa damit ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Tinatawag si Clara na isang pabigat at walang silbing babae na hindi man lang kayang humawak ng isang mangkok. Ang mga salitang ito ay sadyang idinisenyo upang sirain ang tiwala ni Clara sa kanyang sarili. Isang anyo ng pang-aabuso na matagal na palang ginagawa ni Anton nang hindi niya namamalayan. Sa kabilang dako, mabilis na nagpalit ng anyo si Stella. Humahagulgol ito habang pinupunasan ang kanyang damit, ngunit sa bawat hikbi ay may kasamang paalala kung gaano kalaki ang utang na loob ng pamilya de la Merced sa kanya. Sinabi niyang wala siyang ibang hangad kundi ang kabutihan ni Clara at ang pagkakamaling ito ay labis na nakakasakit sa kanyang pusong mapagmahal. Yumuko si Clara, hinayaan ang kanyang buhok na takpan ng kanyang muka upang hindi nila makita ang kislap ng puot sa kanyang mga mata. Humingi siya ng paumanhin sa isang boses na halos pabulong na, nagmumukhang durog at takot sa harap ng galit ng kanyang asawa. Habang lumuluhod si Manang Rosa upang pulutin ang mga basag na piraso ng mangkok, naramdaman ni Clara ang isang mabilis ngunit mahigpit na pisil ng matanda sa kanyang paa sa ilalim ng mesa. Isang mensahe ng pakikiramay at pagkakaisa na nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi sumabog sa galit. Sinabi ni Clara na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan na niyang magpahinga, isang dahilan upang makatakas sa nakakasakal na kapaligirang yon. Nang makarating sa kanyang silid, hindi muna isinara ni Clara ang pinto ng tuluyan. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinapakiramdaman ang bawat tunog mula sa ibaba. Maya-maya pa ay narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Anton patungo sa sala. Kasunod ang mahinang boses ni Stella na tila ba naging mapanukso na ngayon. Sumilip si Clara mula sa itaas ng hagdanan at nakita ang dalawang halimaw na magkayakap sa sofa. Ang mga kamay ni Anton na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan ay nakapulupot na ngayon sa baywang ng kanyang kababata, habang ang mga labi nila ay nagpapalitan ng mga pangakong puno ng kasinungalingan tungkol sa yaman na mapapasa kanila kapag tuluyan nang nawala si Clara sa mundo. Sa bawat haplos at halik na nakikita niya, lalong tumitibay ang pader na itinayo ni Clara sa paligid ng kanyang puso. Nang balak na sana niyang bumalik sa loob ng kwarto, hindi niya sinasadyang maapakan ang isang maliit na sanga ng tuyong kahoy na naiwan sa pasilyo. Ang tunog ng pagkabali nito ay bumasag sa katahimikan ng bahay. Agad na huminto ang dalawa sa ibaba at ang paningin ni Anton ay mabilis na lumingon patungo sa dilim ng hagdanan kung saan nakatayo si Clara. Nanigas ang kanyang buong katawan, pinipigilan ang bawat paghinga
habang naririnig ang mabibigat at dahan-dahang paghakbang ni Anton paakyat sa kinalalagyan niya. Ang bawat yabag ng sapatos ni Anton sa hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan na unti-unting lumalapit sa kinalalagyan ni Clara. Ramdam niya ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang habang ang bawat butil ng malamig na pawis ay gumugulong sa kanyang noo. Sa gitna ng kadiliman, mabilis siyang lumingon at nakita ang isang pusa na nakasilip sa bukana ng bintana sa dulo ng pasilyo. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang isip, mabilis na pumasok si Clara sa kanyang silid at marahang isinara ang pinto bago pa man makarating ang asawa sa itaas. Sa labas, narinig niya ang paghinto ng mga hakbang ni Anton. Kasunod ang pagtalon ng pusa mula sa pasimano patungo sa madilim na bakuran na lumikha ng isang mahina ngunit sapat na tunog upang mapaniwala ang lalaki na yun lamang ang pinagmulan ng ingay. Kinabukasan, ang tahimik na mansyon ay muling nayanig sa pagdating ng isang figura na nagbibigay ng takot at respeto sa lahat. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyang militar na huminto sa harap ng bahay ay naghudyat ng pagdating ni General Ricardo de la Merced. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang matanda. Suot ang kanyang formal na uniforme na puno ng mga medalyang nakamit sa mahabang taon ng serbisyo. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng bakal na nagpapatigil sa bawat kilos ng mga tao sa loob ng bahay. Maging si Stella, na madalas ay maingay at mapangahas, ay biglang naging piping tagapagsilbi, nakayuko at hindi makatingin ng direkta sa mga mata ng general. Sa gitna ng seryosong kapaligiran, lumapit ang matanda sa kinalalagyan ni Clara na nooy karga ang kanyang munting anak. Ang matigas na mukha ng general ay tila lumambot sa isang iglap nang makita ang kanyang kauna-unahang apo. Sa likod ng kanyang pagiging disiplinadong sundalo, may isang lolo na nagnanais lamang ng kaligtasan para sa kanyang lahi. Inabot niya ang maliit na kamay ng bata at sa sandaling iyon, nakita ni Clara ang isang pagkakataon. Alam niyang ang general ay isang taong may mataas na prinsipyo at hindi matatanggap ang anumang dungis sa pangalan ng kanilang pamilya. Ito ang magiging alas niya laban kay Anton, ngunit kailangan niyang maging maingat sa paglalatag ng kanyang mga baraha. Habang nag-uusap sila sa malawak na balkon, sinimulan ni Clara ang kanyang plano sa pamamagitan ng mga salitang puno ng tila kawalang malay, ngunit may dalang talas ng isang espada. Marahan siyang nagtanong sa general tungkol sa mga pulisiya ng militar pagdating sa pangangalaga ng pondo ng pamilya. Sabay banggit na tila nahihirapan si Anton sa pagbabalanse ng kanilang mga gastusin nitong mga nakaraang buwan. Sinabi niya ito nang may bakas ng lungkot at pag-aalala na tila ba isang tapat na asawa na nagmamalasakit sa kapakanan ng asawa. Nakita ni Clara ang bahagyang pagkunot ng noo ng general. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy habang iniisip ang posibilidad na ang kanyang anak ay gumagawa ng mga hakbang na labas sa katuwiran at disiplina ng isang opisyal. Ang kislap ng hinala ay naitanim na sa isip ng matanda at alam ni Clara na hindi titigil ang general hanggat hindi nito nahahanap ang katotohanan. Bago lumisan ang matanda, muli nitong tiningnan si Anton nang may kakaibang bigat, isang tingin na nagpapahiwatig na may mga matang nagbabantay sa bawat galaw nito. Nang makaalis ang general, naiwan si Anton na tila isang batang napagalitan, balisa at hindi mapakali. Alam ni Clara na ang laro ay lalong nagiging mapanganib, ngunit handa siyang sumugal sa gitna ng panganib upang mabawi ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang bumasag nang tumunog ang telepono ni Anton. Ang mukha ng lalaki ay biglang namutla at ang baso ng alak na hawak niya ay marahas na bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng bubog sa paligid ng kanyang mga paa. Isang tawag mula sa opisina ng audit ng military ang naghatid ng balitang hindi niya inaasahan.
Isang balitang maaaring magpabagsak sa kanyang karera sa isang iglap lamang. Sa gitna ng kaguluhan ni Anton dahil sa tawag mula sa opisina ng audit, tila nawala ang katinoan ng lalaki. Nagmamadali itong kinuha ang kanyang mga gamit at dahil sa tindi ng kaba, hindi na niya napansin na ang susi ng kanyang lihim na vault ay nalaglag mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket patungo sa loob ng basket ng mga basang damit sa labahan. Matapos ang mabilis na pag-alis ng asawa, dahan-dahang lumapit si Clara sa basket. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na metal ng susi, ang susing magbubukas sa mga pintuan ng katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Maingat na naglakad si Clara patungo sa tufang ni Anton, ang silid na itinuturing na bawal na lugar para sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila sinasabayan ng mabigat na paghinga ng buong mansyon. Sa tulong ni Manang Rosa, na nagkunwaring naglilinis sa labas upang magsilbing tagapagbantay, pinihit ni Clara ang susi sa kandado. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Naamoy niya ang pamilyar na samyo ng tabako at lumang papel. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay tila naging malansang amoy ng pagtataksil. Nang mabuksan ang mabigat na pinto ng vault, bumungad sa kanya ang mga tumpok ng dokumento na sadyang inayos upang iligaw ang sino mang magtatangkang mag-usisa. Ngunit sa ilalim ng mga legal na papel ng militar, natagpuan ni Clara ang mga kontrata ng mga mamahaling kondo at lupain sa Tagaytay at Makati. Ang bawat pahina ay naglalaman ng lagda ni Anton, ngunit ang pangalan ng may-ari ay laging kay Stella. Ramdam ni Clara ang panlalamig ng kanyang sikmura nang makita ang mga bank statement na nagpapatunay ng unti-unting paglipat ng mga pondo mula sa negosyo ng kanyang sariling magulang patungo sa mga personal na account ni Stella. Ang pera na dapat ay para sa kinabukasan ng kanyang anak ay ginagamit na ngayon upang itayo ang kaharian ng dalawang ahas. Mabilis na inilabas ni Clara ang kanyang telepono. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan, sinimulan niyang kuhanan ng larawan ang bawat piraso ng ebidensya. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang kislap ng pag-asa sa gitna ng madilim niyang sitwasyon. Ngunit sa tindi ng kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na ang matalim na gilid ng isang folder ay humiwa sa kanyang daliri. Isang maliit na sugat ang nabuo at ang init ng kanyang dugo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang balat. Ngunit binaliwala niya ito dahil sa mas matinding hapdi sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang lihim na gawain, isang biglaang tunog ng sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan. Ate Clara, nariyan ka ba sa loob? May dala akong gatas para sa'yo. Ang boses ni Stella ay tila isang malambing na kanta ng kamatayan na nagmumula sa kabilang panig ng pinto. Narinig ni Clara ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa takot. Mabilis niyang isinara ang pinto ng vault, ngunit dahil sa kaba na makalikha ng ingay ng bakal, mabilis niyang tinanggal ang kanyang keptok at isiningit ito sa pagitan ng pinto at ng frame ng vault upang pigilan ang malakas na tunog ng pagbagsak ng metal. Bumukas ang pinto ng tufang at pumasok si Stella na may dalang baso ng gatas at isang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata ng dalaga ay nagsimulang gumala sa buong silid, tila naghahanap ng anumang bagay na hindi nararapat sa kinalalagyan nito. Habang dahan-dahang humahakbang si Stella patungo sa gitna ng silid, isang maliit na patak ng kulay, pulang likido ang dahan-dahang bumagsak mula sa kamay ni Clara patungo sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Ang patak ng dugo ay tila isang pulang mata na nakatitig sa kanila, isang ebidensya ng kanyang presensya sa loob ng bawal na silid na maaaring maging huling sandali ng kanyang lihim na misyon. Nakatitig si Stella sa pulang patak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang unti-unting lumalapit
sa kinalalagyan ni Clara sa likod ng malaking mesa. Ramdam ni Clara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tila ba tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat habang hinihintay ang pagsabog ng hinala ng dalaga. Ngunit bago pa man makahakbang ng tuluyan si Stella, isang malakas na kalabog mula sa kusina ang bumasag sa tensyon ng silid. Narinig ang boses ni Manang Rosa na sumisigaw ng saklolo, sinasabing may nasusunog sa ilalim ng kalan. Dahil sa gulat at takot sa posibleng sunog sa mansyon, mabilis na binitawan ni Stella ang baso ng gatas at nagkukumahog na tumakbo palabas ng tufong. Agad na kumilos si Clara. Pinunasan niya ang patak ng dugo sa sahig gamit ang dulo ng kanyang damit at mabilis na lumabas patungo sa pasilyo. Sinisiguradong hindi siya makikita ng sinuman. Nang makarating sa sariling silid, doon lamang siya nakahinga ng malalim, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa teleponong naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang kasamaan. Ang mabilis na pag-iisip ni Manang Rosa ang muling nagligtas sa kanya, isang utang na loob na hindi niya malilimutan. Pagdating ng hapunan, bumalik si Anton na may mas madilim na aura kaysa sa karaniwan. Ang stress mula sa audit ng militar ay tila nagpalabas ng mas masahol pa niyang ugali. Sa gitna ng pagkain, bigla nitong ibinagsak ang kanyang kutsara at hinarap si Clara ng may matalim na tingin. Sinimulan niyang kutsain ang asawa. Tinatawag itong walang kwenta at pabigat dahil wala itong alam gawin, kundi ang manatili sa bahay habang siya ay nagpapakapagod sa kampo. Dapat ay matuto ka kay Stella. Bulyaw ni Anton habang hinahaplos ang kamay ng dalaga sa harap mismo ni Clara. Siya ang nag-aayos ng mga dokumento ko. Siya ang nakakaalam ng pangangailangan ko. Ikaw, ni hindi mo man lang maasikaso ang sarili mong asawa ng maayos. Ang bawat salita ni Anton ay isang anyo ng gaslighting na naglalayong paliitin ang pagkatao ni Clara upang isipin niya na siya ang may pagkakamali sa lahat ng nangyayari. Pinanatili ni Clara ang kanyang pagyuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang plato habang pilit na nilulunok ang bawat pang-iinsulto. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kanyang sariling palad. Sapat na upang mag-iwan ng mga pulang marka, isang paraan upang mapanatili ang kanyang katinuan sa gitna ng nagngangalit na puot. Tumango lamang siya at humingi ng paumanhin sa isang boses na sadyang pinalitaw na mahina at takot. Isang pagpapanggap na kailangan niyang gawin upang hindi mahalata ang kanyang mga plano. Nang matapos ang hapunan at makaakyat sa kanyang silid, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang maliit na pakete mula sa isang hindi kilalang nagpadala ang iniwan ni Manang Rosa sa ibabaw ng kanyang unan. Nang buksan niya ito, bumungad ang kanyang dating telepono. Ang teleponong naglalaman ng lahat ng nangyari sa gabi ng bagyo. Inayos ito ng technician na pinadalhan ni Dr. Mendoza. Isinuot ni Clara ang kanyang tainge at pinindot ang play. Ang bawat renri ng pagtataksil at ang malamig na boses ni Anton na nangangakong kukunin ang lahat ng yaman ng pamilya ko ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang katotohanan ay mas masakit pakinggan sa pangalawang pagkakataon. Bawat salita ay tila isang laso na lalong nagpapatigas sa kanyang puso. Dinala siya ng bawat tunog sa gabing iyon ng paghihingalo. At sa gitna ng kanyang pagluha, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Alam niyang kailangan na niyang kumilos ng mas mabilis. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang tapat na abogado at napagpasyahan na ang darating na libinyag ng kanyang anak ang magiging pinakamagandang pagkakataon upang ilantad ang lahat. Sa harap ng general, sa harap ng lipunan, at sa harap ng simbahan, doon niya tatapusin ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pag-iisip ay biglang naputol nang marahas na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Anton
na halatang nakainom at puno ng suspetsa sa kanyang mga mata. Nakita nito si Clara na may suot na tainge at tila may itinatago sa ilalim ng kumot. Sa isang mabilis na galaw, nilapitan siya ni Anton at marahas na hinablot ang tainge mula sa kanyang mga tainga. Ang mukha ng lalaki ay malapit sa kanyang mukha. Ang amoy ng alak ay humahalo sa panganib na dala ng kanyang presensya. Isinuot ni Anton ang tainge sa sarili niyang mga tainga habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Clara, naghihintay na marinig kung ano ang itinatago ng kanyang asawa. Mariing ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata, hinihintay ang pagsabog ng galit ni Anton. Ngunit sa huling sandali, bago mahablot ang telepono, nagawa niyang iswipe ang screen patungo sa isang video ng mga awit na pampatulog para sa mga sanggol. Ang malamyos na himig ng isang kundiman ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Anton, sa halip na ang mga boses ng kanilang pagtataksil. Nakita ni Clara ang pagbabago sa mukha ng asawa, mula sa matinding suspetsa patungo sa isang mapang-uyam na ngiti. Inalis ni Anton ang tainge at padaskol na inihagis ito sa kama, bago tumawa ng mahina na tila ba kinukutya ang pagiging madamdamin at baliw na ina ni Clara. Para kay Anton, ang kanyang asawa ay isa lamang mahinang babae na nalulunod sa emosyon, isang pagkakamaling magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Kinabukasan, humingi si Clara ng pahintulot na lumabas upang magsimba at magpasalamat sa kaligtasan ng kanilang anak. Hindi nag-atubili si Anton na payagan siya sa pag-aakalang ang relihiyon ay isa lamang paraan ni Clara upang takasan ang realidad. Ngunit sa likod ng belo ng kanyang itim na suot, hindi sa simbahan nagtungo si Clara. Sa isang tago at tahimik na opisina sa labas ng lungsod, hinarap niya ang tapat na abogado ng pamilya Kono. Doon, sa gitna ng mga tambak na papeles, sinimulan ni Clara ang pagbawi sa kanyang buhay. Gamit ang mga ebidensyang nakalap niya mula sa vault, nilagdaan niya ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kanyang minanangang ari-arian sa isang pribadong trust fund na hindi maaaring galawin ng asawa. Sa bawat pirma niya, unti-unting napuputol ang mga galamay ni Anton sa yaman ng kanyang pamilya. Ipinag-utos din niya ang agarang pag-freeze sa lahat ng mga supplementary credit cards na nakakabit sa kanyang account, ang mga card na ginagamit ni Stella sa kanyang maluhong pamumuhay. Habang nasa loob ng sasakyan pabalik sa mansyon, dahan-dahang tiningnan ni Clara ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na simbolo ng kanilang kasal ay tila naging isang kadena na sumasakal sa kanyang balat. Sa isang tahimik na sandali, hinubad niya ang singsing. Nakita niya ang maputing marka na naiwan sa kanyang daliri, isang paalala ng mga taong iginugol niya sa panlilinlang. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, marahan niya itong binitawan sa pinakailalim ng kanyang bag, kasama ng mga dumi at lumang resibo. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang pagkatao ay tila bahagyang gumaan, pinalitan ng isang matalas na determinasyon. Samantala, sa isang mamahaling mall sa Makati, abala si Stella sa pagpili ng pinakabagong disenyo ng mga designer bags. "I'll take this one and also that limited edition clutch," mayabang na sabi ni Stella sa sales lady habang itinuturo ang mga gamit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit nang iswipe na ang kanyang gold card, ang tunog ng pagkansela ng transaksyon ay umalingaw-ngaw sa buong butika. "I'm sorry, ma'am, but the card is declined," magalang ngunit nakakahiyang sabi ng kawani. Sinubukan pa ni Stella ang iba pang mga card, ngunit lahat ay nagbigay ng parehong resulta. Ang mga bulong at mapanghusgang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Puno ng hiya at galit na lumabas si Stella sa tindahan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang iniisip kung paanong ang mahinang si Clara ay nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito sa kanya. Pag-uwi sa mansyon, ang galit ni Stella ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Hindi siya maaring magkamali.
Alam niyang si Clara ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, pumasok siya sa kusina at nakita ang mga bote ng gatas na inihanda ni Manang Rosa para sa sanggol na bagong labas lamang sa ospital. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang isang maliit na sisidlan mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng puting pulbos, isang lason na hindi nakamamatay sa isang iglap, ngunit sapat na upang magdulot ng matinding karamdaman sa isang mahinang sanggol. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng kusina, ibinuhos ni Stella ang pulbos sa loob ng bote ng gatas. Pinanood niya kung paano ito dahan-dahang natunaw at humalo sa puting likido. Tila isang anino na lumalamon sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang iniisip ang susunod na trahedyang sasapit sa pamilya de la Merced. Isang trahedyang gagamitin niya upang muling makuha ang simpatiya ni Anton at tuluyang sirain ang katinuan ni Clara. Sa loob ng madilim na sulok ng kusina, nakakubli si Manang Rosa sa likod ng malaking pinto ng pantry. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang bawat galaw ni Stella. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng dalaga habang ibinubuhos ang puting pulbos sa bote ng gatas. Isang tagpo na tila isang bangungot na nagkakatotoo. Nang makaalis si Stella na may dalang mapanirang ngiti, nagmamadaling lumabas si Manang Rosa at mabilis na nagtungo sa silid ni Clara. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa tindi ng kaba, ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay sapat na upang magliyab ang apoy ng puot sa mga mata ng kanyang alaga. Ramdam ni Clara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, isang matinding galit na tila gustong sumabog at pumatay. Ang kanyang unang instinto ay ang bumaba, kumuha ng kutsara at isaksak iyon sa lalamunan ni Stella. Ngunit sa gitna ng kanyang nagngangalit na emosyon, ang mukha ng kanyang anak na himbing na natutulog ay tila naging isang angkla na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Alam niyang kung susugod siya ng walang sapat na patunay na tatanggapin ng batas, siya ang lalabas na masama at baliw. Kinailangan niyang maging mas malamig kaysa sa lason na inihanda ng kanyang kaaway. Dahan-dahang bumaba si Clara sa kusina. Suot ang isang mukhang walang kaalam-alam. Nakita niya ang bote ng gatas na nakalapag sa counter. Tila isang inosenteng gamit, ngunit may dalang kamatayan. Palihim niyang kinuha ang boteng iyon at ipinalit ang isa pang bote na naglalaman ng malinis na gatas. Ang boteng may lason ay maingat niyang isinilid sa loob ng isang insulated bag, kasama ang lahat ng kanyang takot at determinasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Stella sa kusina. Nagkukunwaring malambing at nag-aalala. Akmang lalapit ang dalaga upang binuhat ang sanggol na karga ni Manang Rosa. Ngunit bago pa man madampi ang mga daliri nito sa bata, isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sampal ni Clara ay sapat na upang mapalingon ang ulo ni Stella at mag-iwan ng pulang marka ng 5 daliri sa maputing balat nito. Ang tapang ng loob mong lumapit sa anak ko habang suot mo ang napakatapang na pabangong yan. Sigaw ni Clara na sadyang ginamit ang dahilan ng pabango upang pagtakpan ang tunay niyang alam. Gusto mo bang mabulunan at mahirapan sa paghinga ang anak ko? Umalis ka sa harap ko bago ko makalimutang tao ka. Ang boses ni Clara ay puno ng awtoridad at puot. Isang panig ng kanyang pagkatao na hindi pa kailanman nakita ni Stella. Dahil sa ingay, mabilis na bumaba si Anton mula sa itaas. Nang makita ang kanyang paboritong si Stella na umiiyak at nakahawak sa pisngi, agad na nag-alab ang galit ng lalaki. Hindi nag-atubili si Anton na itaas ang kanyang kamay upang saktan si Clara. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na humarang si Manang Rosa. Ang sampal na para kay Clara ay tumama sa matanda. Dahilan upang mapaupo ito sa sahig
at pumutok ang gilid ng labi. Ang panlalait at pananakit ni Anton ay tila naging hudyat ng tuluyang pagputol ng anumang natitirang respeto ni Clara sa lalaking tinawag niyang asawa. Bit-bit ang boteng may lason. Palihim na lumabas si Clara at nagtungo sa opisina ng isang matapat na opisyal ng militar, si Coronel Santos. Si Santos ay kilalang mortal na kaaway sa politika ni Anton at may mataas na integridad. Doon, sa loob ng malamig at seryosong silid, ibinigay ni Clara ang gatas para sa isang madaliang pagsusuri. Ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang taon sa pakiramdam ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan, habang ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila nagpapaalala sa kanya ng panganib na iniwan niya sa mansyon. Nang lumabas ang koronel mula sa laboratorio, ang mukha nito ay bakas ng matinding pagkagulat at galit. Inilapag nito ang ulat sa harap ni Clara. Ang resulta ay hindi lamang nagpapatunay na may laso ng gatas. Ang mas nakapangingilabot ay ang natuklasan na ang kemikal na ginamit ay isang uri ng pampatulog na ginagamit lamang sa mga special operations ng militar. Ang lasong ito, Clara, ay hindi nabibili sa labas. Seryosong sabi ng koronel. Ito ay pag-aari ng gobyerno. Ito ay nagmula sa mismong kampo kung saan nakadestino ang asawa mo. Ang katotohanan ito ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Clara. Hindi lamang ito plano ni Stella. Ang kanyang asawa ay kasabwat sa pagtatangkang saktan ang sarili nilang anak. Ang marangyang bulwagan ng mansyong de la Merced ay tila nababalot ng isang makapal na balat kayo. Sa gitna ng abalang paghahanda para sa darating na binyag, ang bawat sulok ay pinuno ng mga puting bulaklak na tila ba sumisimbolo sa kalinisan. Ngunit para kay Clara, ang bawat talulot ay may dalang amoy ng pagkabulok. Hawak niya ang mga gintong imbitasyong selyado ng tatak ng pamilya de la Merced. Ang bawat isa ay tila isang tiket patungo sa sarili nilang kapahamakan. Pinanood niya si Anton na masiglang naguutos sa mga tauhan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang tinitiyak na ang bawat opisyal at politiko sa bansa ay makakasaksi sa kanyang perpektong pamilya. Make sure everything is grand, Clara, sabi ni Anton habang inaayos ang kanyang uniforme sa harap ng salamin. This event is not just for our son, it is for the De La Merced legacy. Gusto kong makita ng lahat na tayo ang pinakamataas at pinakarespetadong pamilya sa military. Hindi na lamang basta kirot ang nararamdaman ni Clara habang pinagmamasdan ng asawa. Ito ay isang malamig na pandidiri na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang panig ng silid, si Stella ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot na damit na tila ba siya ang bituin ng gabing iyon. Ang bawat halakhak nito at ang mapang-uyam na tingin kay Clara ay tila ba nagsasabing siya na ang nagwagi. Inabot ni Stella ang isang mamahaling tela at itinapat ito sa kanyang katawan. Habang bumubulong ng mga komentong puno ng lason tungkol sa kung gaano kabilis mapapalitan ang isang mamahinang ina kapag tapos na ang lahat. Kinagat ni Clara ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang pait, ngunit hindi siya kumibo. Ang bawat pang-iinsulto ay idinagdag niya sa listahan ng mga utang na dapat bayaran ng dalawa. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, nagkulong si Clara sa kanyang silid. Sa harap niya ay ang isang maliit na kagamitang naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisikap, isang USB drive. Doon ay maingat niyang inayos ang mga dokumentong kinalap niya, ang mga larawan ng mga pekeng ari-arian, ang ulat ng lason mula sa military lab, at ang boses ng pagtataksil na nakuha niya sa gabi ng bagyo. Ang bawat pag-click ng kanyang mouse ay tila isang pintig ng puso na puno ng pag-asa at takot. Alam niyang isang pagkakamali lamang ay maaari siyang mamatay. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na muntik nang mawala dahil sa kanilang kasamaan ay sapat na upang hindi siya manginig.
Gumawa siya ng 3 kopya, isa para sa kanyang abogado, isa na itatago niya sa kanyang katawan, at ang huli ay ang siyang gagamitin niya sa gitna ng selebrasyon. Samantala, sa tahimik na tufang ng General Ricardo de la Merced, isang hindi inaasahang kargamento ang dumating. Isang simpleng brown envelope na walang pangalan ng nagpadala ang inilapag ng kanyang aide sa ibabaw ng mesa. Nang buksan ito ng matanda, isang serye ng mga larawan ng kanyang anak na si Anton kasama si Stella sa mga hindi nararapat na tagpo ang bumungad sa kanya. Nakita ni Clara mula sa malayo ang pagbabago sa mukha ng general sa pamamagitan ng siwang ng pinto, ang pagigting ng mga panga nito, at ang tila paglamig ng kanyang mga mata na parang isang bagyong paparating. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Clara ay nagsisimula ng magbunga, ngunit ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Nang sumapit ang gabi bago ang binyag, binuhat ni Clara ang kanyang anak at tumayo sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa hardin. Pinanood niya ang mga anino ng mga puno na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala ng isang malagim na wakas para sa mga de la Merced. Hinaplos niya ang munting pisngi ng kanyang anak at bumulong ng isang pangako na bukas. Sa harap ng lahat ay tuluyan na silang lalaya mula sa mundong puno ng kasinungalingan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng USB na nakatago sa loob ng kanyang damit, ang kanyang nag-iisang ala sa sugal na ito ng buhay at kamatayan. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay tila may dalang kakaibang bigat. Ang mansyon ay muling napuno ng ingay. Ngunit para kay Clara, ang lahat ay tila gumagalaw sa isang mabagal na paraan. Habang isinusuot niya ang kanyang puting damit, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig, kundi isang mandirigmang handang magsunog ng sarili niyang tahanan upang mailigtas ang kanyang anak. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam ng dulo. Ang malaking katedral ng Maynila ay punong-puno ng mga naglalakihang kumpol ng puting liryo na ang bango ay tila sumasakal sa bawat taong pumapasok sa loob. Ang marangyang okasyon para sa binyag ng anak ni Clara ay dinaluhan ng pinakamataas na antas ng lipunan, mga general na nakasuot ng kanilang formal na uniforme, mga politiko, at mga prominenteng pamilya. Ang bawat sulok ay maliwanag dahil sa sunod-sunod na kislap mula sa mga kagamitan ng mga mamamahayag na sabik na kuhanan ng larawan ang tinitingalang pamilya de la Merced. Para sa mga nakamasid, ito ang rurok ng tagumpay at kaligayahan, ngunit para kay Clara, ito ang simula ng isang marahas na pagtatapos. Nakatayo si Anton sa gitna ng bulwagan. Karga ang kanyang munting anak na tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa buong mundo. Ang kanyang unipormeng militar ay walang kasing-kinang at ang bawat ngiti niya sa mga panauhin ay puno ng pagmamalaki at kapangyarihan. Sa kanyang tabi, ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Clara. Isang pagkilos na nagpapakita ng pag-aari, ngunit nagdudulot ng matinding pandidiri sa babaeng kanyang pinagtaksilan. Tingnan niyo ang aking magiting na asawa. Malakas na pahayag ni Anton sa mga dumalo. At ang aking anak na magpapatuloy ng dangal ng ating pamilya. Hindi kalayuan ay nakatayo si Stella. Nasuot ang isang matingkad at mamahaling damit na tila sadyang ginawa upang agawin ang atensyon mula sa tunay na ina ng bata. Ang bawat kilos ni Stella ay puno ng kayabangan, na tila ba siya ang lihim na reyna ng tahanang de la Merced. Naririnig ni Clara ang mga mahihinang bulungan ng ilang matatandang panauhin sa paligid. Sino ba ang babaeng iyan? Bakit kung umasta ay parang siya ang nanganak sa bata? Bulong ng isang donya na may kasamang pag-irap. Ngunit binaliwala ito ni Stella. Sa halip ay lalong naging mapangahas ang kanyang mga sulyap kay Clara na tila ipinamumukha na sa baba ng altar na ito. Siya ang nagwagi. Nang dumating ang oras ng pasasalamat, umakyat si Anton
sa binuong entablado sa harap ng altar. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kasinungalingan at pagpapanggap na sadyang nakakasulasok pakinggan. Pinuri niya ang katatagan ni Clara, ngunit ang mas nakakasakit ay nang bigyan niya ng parangal si Stella sa harap ng lahat. At hindi ko makakalimutan ang aking kababata, si Stella, na nagsilbing sandigan ng aming pamilya sa gitna ng pinakamahihirap na sandali. Ang kanyang katapatan ay isang biyayang hindi ko matumbasan. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila mga sampal sa mukha ni Clara, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa technician na nasa dulo ng bulwagan. Nagbigay ng isang bahagyang tango si Clara sa lalaking binayaran niya ng malaki upang gawin ang isang mahalagang misyon. Ito na ang hudyat. Muling nagsalita si Anton sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Bago tayo magtapos, nais kong ipakita sa inyo ang isang maikling pagtatanghal, isang video na nagpapakita ng paglalakbay ng aking anak mula sa kanyang pagsilang sa gitna ng bagyo hanggang sa araw na ito. Pinatay ang malalaking ilaw sa loob ng katedral at ang lahat ng paningin ay nakatuon sa dambuhalang screen na nakalagay sa gitna. Ang kaba sa dibdib ni Clara ay tila isang tambol na nagbababadya ng digmaan. Hinawakan niya ng mahigpit ang dulo ng kanyang damit habang pinapanood si Anton na nakangiting nakatingin sa screen. Handa nang lasapin ang huling sandali ng kanyang huwad na kaluwalhatian. Maririnig ang tunog ng paggana ng projector sa katahimikan ng katedral. Ngunit nang magsimula ang palabas, hindi mga larawan ng sanggol ang lumitaw. Ang screen ay biglang nagdilim bago pinalitan ng isang grapikong nagpapakita ng mga pula at gumagalaw na linya ng isang sound wave recording. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong katedral nang ang unang boses ay umalingaw-ngaw mula sa malalakas na speaker. Hindi ito ang boses ng isang mapagmahal na ama, kundi ang boses ni Anton na nakuha sa gabi ng bagyo, ang boses na puno ng pagnanasa at tawa, habang nangangakong dahan-dahang papatayin si Clara at kukunin ang lahat ng yaman nito upang ibigay sa kanyang katuwang sa kasamaan. Ang bawat renri at bawat malupit na salitang binitawan ni Stella ay dumagundong sa mga pader ng katedral na tila mga sumpa na hindi na mabubura kailanman. Ang bawat tao sa loob ng katedral ay tila naging ribulto sa tindi ng gulat, habang umaalingaw-ngaw ang boses ng pagtataksil sa bawat sulok ng sagradong gusali. Ang mga panauhing kanina lamang ay nakangiti ay napalitan ng mga mukhang puno ng pandidiri at pagkahiya. Ang mga mamamahayag ay hindi nag-aksaya ng panahon. Ang bawat kislap ng kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa naguguluhang mukha ni Anton. Ang ingay ng mga bulungan ay naging isang malakas na ugong ng paghatol na hindi na mapigilan. "Patayin niyo yan! Putulin niyo ang kuryente!" Sigaw ni Anton na ang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at galit. Sinubukan niyang sumugod patungo sa silid ng tekniko, ngunit ang mga pintuan ay sadyang nilak mula sa loob. Sa kanyang pagmamadali, nabitawan niya ang baso ng alak na hawak, at ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang buong karera. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang screen ay muling nagliwanag at ipinakita ang susunod na ebidensya, ang mga dokumento ng bangko at mga titulo ng lupa na lihim na inilipat ni Anton sa pangalan ni Stella gamit ang pondo ng pamilya ko. Kasunod nito ay ang pinakamabigat na dagok. Lumitaw sa dambuhalang screen ang larawan ng ulat mula sa laboratorio ng militar. Ang mga salitang "sadyang pagpatay" at "lason na ginamit sa operasyon" ay nakasulat sa malalaking pulang titik na tila sumisigaw ng katarungan. Kasama nito ang mga malilinaw na larawan ng mga fingerprint ni Stella sa bote ng gatas na may lason. Ang bawat tao sa katedral ay napasinghap sa tindi ng kasamaang ibinubunyag sa harap ng altar. Ang bawat katotohanan ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa mapagpanggap na dangal ng mga Dela Merced. Si Stella,
na kanina ay nagmamalaki ay biglang nanghina at napaluhod sa sahig. Sinubukan niyang magkunwaring hihimatayin. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib habang humihikbi ng mga pekeng luha. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Clara dahil nagseselos siya. Tili ni Stella na ang boses ay puno ng desperasyon. Maging si Anton ay pilit na iginiit ang kanyang huling barahan ng gaslighting. Clara, emotional ka lang. Nababaliw ka na dahil sa hirap ng panganganak mo. Sinisiraan mo ang sarili mong asawa sa harap ng maraming tao. Sigaw ni Anton habang dinuduro ang kanyang asawa. Dahan-dahang tumayo si Clara mula sa kanyang upuan. Marahan niyang tinanggal ang kanyang puting belo na tila ba tinatanggal ang huling bakas ng kanyang pagiging biktima. Humakbang siya patungo sa entablado nang may sapat na distansya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng katarungan. Hindi ako baliw, Anton. Ang katinuan ko ang nagdala sa akin dito upang protektahan ang anak ko mula sa isang halimaw na tulad mo. Malakas at buo niyang boses na narinig ng lahat. Sa isang mabilis na galaw, iniabot niya ang mga orihinal na dokumento kay Coronel Santos na noon ay nakatayo na rin sa gitna. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na militar ay umalingaw-ngaw sa loob ng katedral. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis militar na pinamumunuan ni Coronel Santos. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang nila ay nagdadala ng bigat ng batas na hindi maaaring baliin ng anumang koneksyon. Inilabas ng koronel ang kongsotam na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng simbahan, isang malamig na bakal na nakatakdang tumapos sa kalayaan ng mga traidor. Yuta Anton de la Merced, Bastella Marie Lopez, inaaresto kayo sa kasong tangkang pagpatay at korupsyon. Seryosong pahayag ng koronel. Ang buong katedral ay muling nabalot ng tensyon habang ang mga sundalo ay lumalapit upang dakpin ang dalawa. Ang bawat segundo ay puno ng panginginig ng mga salarin habang ang kanilang perpektong mundo ay tuluyan nang naglalaho sa harap ng lahat ng taong dati ay tinitingala sila. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang pagsabog. Ang lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa dulo ng pasilyo kung saan dahan-dahang naglalakad ang General Ricardo de la Merced. Ang tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ng lahat. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng garbo, ay tila naging isang tuyong lupa na lamat-lamat sa tindi ng kahihiyan at puot. Hindi siya tumingin sa mga panauhin. Hindi niya pinansin ang mga kislap ng kamera. Ang kanyang paningin ay diretso lamang sa kanyang kaisa-isang anak na ngayon ay nanginginig sa takot. Papa! Papa! Makinig kayo sa akin. Nagkukumahog na lumapit si Anton sa kanyang ama. Pilit na lumuluhod sa harap nito habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Fake news lang ang lahat ng ito. Ginamit ni Clara ang pera natin para bayaran ang mga tekniko na sirain ang dangal ko. Papa, gamitin niyo ang kapangyarihan niyo. Paalisin niyo ang mga pulis na ito. Ang boses ni Anton ay puno ng desperasyon, isang huling pagtatangka na gamitin ang anino ng kanyang ama upang pagtakpan ang kanyang sariling dumi. Ngunit ang general ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Tila isang matandang punong hindi matitinag ng anumang hangin. Isang mabilis na pagtaas ng kamay ng general ang nagpatigil sa pagmamakaawa ni Anton. Sa isang iglap, ang tunog ng paghampas ng kanyang gintong baston sa balikat ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Hindi ito hampas ng pagmamahal, kundi isang hampas ng pagtatakwil. Sa harap ng lahat, marahas na hinawakan ng general ang kapyo sa balikat ng uniforme ni Anton at isa-isang nilabnot ang mga ito hanggang sa mapunit ang tela. Ang uniformeng ito ay isinuot ko ng may dangal sa loob ng 4 na dekada. Pabulong ngunit mariing sabi ng general
na narinig hanggang sa huling hilera ng mga upuan. Wala akong anak na traidor. Wala akong anak na mamamatay tao. Simula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Si Stella na nakakakita na wala na silang kakampi ay sumubok pang gumapang patungo sa general. Ginamit niya ang kanyang huling alas, ang utang na loob. General, maawa kayo. Ang mga magulang ko, namatay sila para iligtas kayo sa giyera. Utang niyo sa kanila ang buhay niyo. Huwag niyo akong pabayaan. Ang kanyang iyak ay tila isang kanta ng isang nasisiraan ng bait. Ngunit ang general ay may inilabas na isang lumang dokumento mula sa kanyang bulsa, ang Fongbinakdan na natanggap niya. Ibinato niya ang mga papel sa mukha ni Stella. Ang katotohanan ay nakasulat doon. Ang kanyang mga magulang ay hindi namatay bilang bayani, kundi mga deserter na tumakas sa gitna ng labanan at namatay sa isang aksidente sa kalsada. Ang pundasyon ng kasinungalingan ni Stella ay tuluyan ng gumuho sa putikan. Sa huling pagkakataon, lumingon ang general kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding kalungkutan. Hindi siya nakapagsalita, ngunit ang isang marahang pagyuko ng kanyang ulo ay sapat na upang humingi ng paumanhin sa lahat ng pasakit na idinulot ng kanyang lahi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pait, habang iniiwan ang katedral na tila isang huling hantungan ng kanyang pangarap para sa kanyang anak. Ang mga pulis-militar ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng paglak ng kongsotam sa mga pulso ni na Anton at Stella ay tila isang pinal na hatol. Habang hinihila sila palabas, si Anton ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa laban kay Clara, habang si Stella ay nawalan na ng lakas at tila isang basang sisiw na kinakaladkad sa sahig. Ang pintuan ng katedral ay bumukas upang ilantad ang mga naghihintay na sasakyang militar. At sa pag-andar ng mga ito, ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng simbahan, dala ang amoy ng lanta ng mga puting liryo. Ang bawat hakbang ng orasan sa loob ng silid ng korte militar ay tila isang mabigat na tunog ng hatol na bumabaon sa katahimikan. Ang paglilitis ay naging mabilis at walang bahid ang pagdududa dahil sa tindi at linaw ng mga ebidensyang inilatag ni Clara. Ang bawat dokumento, bawat recording at ang bawat testimonya mula sa mga eksperto ay naging mga pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng karera at kalayaan ni Anton at Stella. Sa huli, ang hatol ay malinaw. 15 taon na pagkabilanggo para kay Anton dahil sa korupsyon at tangkang muling pagpatay, habang si Stella ay nahaharap sa mas matagal na sentensya sa isang regular na piitan para sa mga kriminal na sibilyan. Sa loob ng madilim at mabahong selda ng piitan ng mga babae, wala na ang bakas ng dating mapangahas at magandang si Stella. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng isang luma at kupas na orange na uniforme, at ang kanyang balat na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling krem ay unti-unti nang nanunuyo at nagkakakalyo dahil sa dumi ng paligid. Wala na ang mga taong sumasamba sa kanyang ganda. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang malalamig na rehas at ang mga mapang-aping tingin ng ibang bilanggo na walang awa sa mga tulad niyang nanira ng pamilya. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig ni Stella ay ang sarili niyang mga hikbi at ang unti-unting pagguho ng kanyang katinuan habang pilit na inaalala ang yaman at kapangyarihang dati ay nasa kanyang mga kamay, ngunit ngayon ay naging abo na lamang. Si Anton naman, sa loob ng kanyang malamig na selda sa kampo, ay tila isang buhay na bangkay. Ang kanyang matikas na tindig ay napalitan ng isang nakayukong anyo ng isang taong nawalan ng lahat: dangal, pamilya, at kinabukasan. Sa bawat sandali ng kanyang pag-iisa, ang mga alaala ng masayang pamilya na binuo nila ni Clara ay tila mga multong nagpapahirap sa kanyang budhi.
Sinubukan niyang sumulat ng daan-daang mga liham para kay Clara, humihingi ng tawad, nagmamakaawa na muli siyang makita at mahawakan ng kanilang anak. Ngunit ang bawat liham na punong-puno ng mga salitang pagsisisi ay hindi man lamang nakakarating sa pintuan ni Clara. Ang lahat ng ito ay ibinabalik ng Bise Postales na may tatak na wala ng taong tumatanggap sa pangalang Dela Merced sa buhay ng babaeng kanyang sinira. Habang nangyayari ang lahat ng ito, abala si Clara sa pagpirma ng huling pahina ng kanyang mga dokumento para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Ang bawat galaw ng kanyang panulat sa papel ay tila isang huling pagputol sa mga kadenang matagal nang sumasakal sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito ay ang matagumpay na pagbawi niya sa lahat ng mga ari-arian at lupain ng pamilya ko na ninakaw ni na Anton. Ang bawat titulo at bawat sentimo ay naibalik sa kanyang pangalan, hindi lamang bilang yaman, kundi bilang simbolo ng kanyang muling pagbangon mula sa putik ng pagtataksil. Isang hapon, bumalik si Clara sa mansyon ng mga Dela Merced sa huling pagkakataon upang kunin ang mga huling bakas ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang tumpok ng mga liham ni Anton na iniwan ni Manang Rosa sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya binuksan ang mga ito. Sa halip, marahan niyang pinunit ang mga papel sa maliliit na piraso hanggang sa ang mga salita ng pagsisisi ay hindi na mabasa pa. Hinayaan niyang tangay ng hangin ang mga piraso ng papel palabas ng bintana. Tila mga puting talulot na nalanta na at wala ng buhay. Bit-bit ang kanyang mga gamit at ang kanyang munting anak, lumabas si Clara sa malaking gate ng mansyon. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto sa kanyang likuran ay tila isang pinal na tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na gaan ng kanyang dibdib. Wala na ang takot, wala na ang pait, tanging ang sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw ang bumabalot sa kanyang pagkatao habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan patungo sa isang bagong simula. Ang lalawigan ng Laguna ay tila isang malawak na duyan na puno ng luntian at sariwang hangin. Isang lugar kung saan ang bawat hininga ay nagdadala ng amoy, ng bagong pitas na bunga at basang damo. Sa gitna ng isang malawak na dientrang na pag-aari ng pamilya ko, nakatayo ang isang lumang bahay na bato na muling binuhay ng liwanag at tawanan. Malayo na ito sa nakakasakal na usok ng Maynila at mas malayo pa sa madidilim na alaala ng mansyong Dela Merced na dati ay naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Dito, ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi isang pangako ng panibagong simula na puno ng pag-asa. Sa malawak na damuhan sa harap ng bahay, tumatakbo ang anak ni Clara na si Munting Gabriel. Ang kanyang malalakas na halakhak ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid habang masigla niyang hinahabol ang isang dilaw na paru-paro na lumilipad-lipad sa pagitan ng mga bulaklak. Wala na ang mga tubo at makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang bawat takbo niya ay puno ng sigla, isang patunay ng himala ng buhay na ipinaglaban ni Clara sa gitna ng bagyo. Pinagmamasdan sila ni Manang Rosa mula sa balkon habang masayang nagtitimpla ng sariwang katas ng prutas. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot. Tanging ang kapayapaan na lamang ng isang matandang nagmamalasakit. Isang hapon, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tarangkahan ng dientrang. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga escort na militar o malalakas na sirena na nagbibigay ng takot. Bumaba ang General Ricardo de la Merced na hindi nasuot ang kanyang unipormeng puno ng medalya, kundi isang simpleng barong na tila sumisimbolo sa kanyang pagbaba sa tungkulin. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tikas ng dati at ang kanyang mga hakbang ay may kasama ng bahagyang panginginig. Bit-bit ang isang maliit na kahon ng mga kahoy na laruan na siya mismo ang gumawa. Maingat siyang lumapit sa kinalalagyan ni Clara. Hindi ako naparito upang makiusap
para sa aking anak, Clara. Pabulong na sabi ng matanda nang sila ay magkaharap sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi na kailangang bigkasin pa ng mga salita. Nais ko lamang makita ang aking apo at ibigay ang munting regalong ito bilang tanda ng aking panunungkulan bilang isang lolo at hindi bilang isang general. Tumango si Clara nang may banayad na ngiti, isang pagtanggap na hindi man nangangahulugan ng ganap na paglimot sa nakaraan ay nagpapakita naman ng kanyang kahandaang magpatawad para sa sarili niyang kapayapaan. Pinanood nila ang bata na masayang tinanggap ang laruan, isang maliit na tulay na nagdurugtong sa mga sugat ng nakaraan patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang sa pagiging ina ibinuhos ni Clara ang kanyang bagong buhay. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang nabawing yaman upang itayo ang Alas ng Pag-asa Foundation. Ito ay isang silungan at sentro ng legal na tulong para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at pagtataksil sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang boses ni Clara, na dati ay pilit na pinatatahimik ng gaslighting at pang-aabuso, ay naging isang matibay na sandigan para sa mga walang laban. Sa bawat babaeng natutulungan niyang makatayo muli, nararamdaman ni Clara ang unti-unting paghilom ng sarili niyang mga sugat, na tila ba ang bawat tagumpay ng iba ay tagumpay din ng kanyang sariling paglalakbay. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, tumayo si Clara sa gitna ng kanyang hardin habang karga ang kanyang anak. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, tila ba nagdadala ng mga bulong ng kalayaan. Wala na ang pait, wala na ang puot, na dati ay sumusunog sa kanyang puso. Ang tanging nananatili ay ang init ng yakap ng kanyang anak at ang katahimikan ng isang buhay na nahanap ang tunay na kahulugan sa gitna ng pagsubok. Ang bawat sandali ng kanyang kasalukuyan ay isang sining ng pagbangon, isang kwento ng isang inang naging leon upang protektahan ang kanyang pamilya. At ngayon ay nahanap na ang kanyang perpektong pahinga sa ilalim ng bituin ng katarungan. Lumipas ang mga taon na tila ba mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Sa gitna ng malawak na hardin ng Dientrang sa Laguna, nakaupo si Clara sa isang lumang tumba-tumba, habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat dahon at bulaklak. Wala na ang mga gabing puno ng luha at takot. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim, malaya, at puno ng kapayapaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay nananatili pa rin bilang mga peklat sa kanyang puso. Ngunit hindi na ang mga ito nagdudulot ng hapdi. Ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng isang digmaang kanyang napanalunan ng buong dangal. Nang tanungin siya ng kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay, isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng pasakit na idinulot ni na Anton at Stella. Hindi rin ito nangangahulugan na karapat-dapat silang bumalik sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ni Clara ay isang regalo na ibinigay niya sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa kanyang sariling kahinaan at ang pagpapalaya sa kanyang kaluluwa mula sa kadena ng puot. Hinayaan na niya ang tadhana at ang batas ng tao na magpatuloy sa paghatol sa kanila habang siya ay abala sa pagbuo ng isang mundong puno ng pag-ibig para sa kanyang anak. Ang kapayapaan ni Clara ay matatagpuan sa bawat maliliit na bagay na dati ay hindi niya napapansin. Sa tunog ng tilaok ng manok sa umaga, sa samyo ng bagong lutong tinapay, at higit sa lahat, sa paglaki ng kanyang anak na si Gabriel. Ang bata ay isa ng masayahing mag-aaral, matalino, at may pusong marunong rumespeto sa lahat. Sa bawat tingin ni Clara, sa mga mata ng kanyang anak, nakikita niya ang bunga ng kanyang sakripisyo.
Ang Gabriel na dati ay nag-aagaw buhay sa loob ng incubator ay naging isang buhay na simbolo ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng uri ng lason, maging ito man ay chemical o lason ng pagtataksil. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay isang mensaheng nais niyang iparating sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang boses. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang manatili sa isang sitwasyong pilit kang pinapatay. Ang tunay na katapatan ay hindi sinusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ang pang-aabuso, kundi sa kung gaano mo kayang mahalin ang iyong sarili at protektahan ang mga taong umaasa sa iyo. Natutunan ni Clara na ang pinakamatinding lakas ng isang babae ay hindi matatagpuan sa kanyang kakayahang manahimik, kundi sa kanyang tapang na bumangon at ipaglaban ang katarungan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Habang tuluyang nawawala ang liwanag ng araw at napapalitan ng ningning ng mga bituin, niyakap ni Clara ang kanyang sarili ng mahigpit. Wala na ang anino ng nakaraan, wala na ang boses ng panlalait. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga puno at ang himbing na pagtulog ng kanyang anak sa loob ng bahay. Ang kanyang paglalakbay mula sa duguang sahig ng Mansion de la Merced patungo sa mapayapang dientrang sa Laguna ay tapos na. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanata kung saan siya na ang sumusulat ng sarili niyang kapalaran, puno ng ligaya, dangal at walang hanggang pag-asa. Salamat sa pakikinig sa kwento ng isang inang muling nabuhay mula sa abo ng pagtataksil. Naway magsilbi itong liwanag sa sinumang nasa gitna ng kadiliman. Dahil pagkatapos ng bawat bagyo, laging may pagsikat ng araw na naghihintay.